Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, tapos na yung aming Tito Rides, yan, yung mga titos. Kami mga titos, yan, nagtambay ko man siya. Pick up coffee ang official coffee shop ng mga titos. Sabi ko na. Yan, so for this video naman po kasi may nagtatanong sa akin sa TikTok kaya sa YouTube yung feedback sa mga oversize pulleys, no. So nakita niyo sa montage na tatlong bisikleta na naka oversize pulley. Yan ako si Amir at si Eugene. Yan, i-share namin yung mga experiences namin, no. Siyempre, hindi naman pwede ako lang kasi hindi naman porket yung experience ko, pag-i-experience din sa iba. So, ano yan, nagba-vary yan. Kaya maganda may mga ibang naka-oversize pulleys sa RD para at least may idea kayo sa mga gustong magbala kasi trending na kasi ang oversize chain pulley eh. Akala ko nung 2017, 2018 may naggagawa na ng ganun. Ceramic speed eh. No? Ceramic speed yung una nagpauso niyan eh. So nakaka-save down ng watts no. Ano pala ilang watts daw yung masasave sa pulley pa yun? 2 ba? 2 watts ba? 2 daw. 2 to 3? 2 to 3 watts? 2 to 3. Malaki ba yun? Kasi wala akong power meter eh. 2 to 3 watts daw. Sabi nila, effective lang daw yun kapag ka 40 kph yung takbo mo, mararamdaman mo. Pagpabilis lang eh no. Pero pag normal rides wala rin eh. Tito No? ride lang, wala. Wala no. Kasi Tito pace. 2017 nga may nakakita ko ng ganyan daw, eh. sabi na, mukhang malakas daw kapag malaki yung pulley. Oo nga, kaya ako nakigaya na rin ako. Para magmukhang malakas. Ayan, ano muna, bago i-share sa amin yung i-share ko sa inyo yung experiences namin. Patingin ko lang sa inyo yung pulley ko, yung sa akin. Budget lang to eh. Yan, fob no. Yan, fob no to eh. Hindi ko lang alam di ko lang alam kung ilang tit to no. Kung may mahanap ako o sa mga tanong kay Jello, yung mekaniko ko kung baka mabilang niya ko ilan to kasi sa Shopee mismo kung saan ko pinagbilang to wala akong makitang ano eh. Wala akong makitang specs kung ilang tit yung ano eh sa baba at saka sa taas eh. Pero ito fob do nga to na compatible sa Shimano 105 R7000. Yung ibang variant kasi, para sa ibang model. Yan. Ito kasi naka-specific lang to sa Shimano 105. So, i-display ko sa screen kung may mahanap akong info kung ilang tip yan. Kasi wala akong masyadong information sa ilang tip yung dalawang tip na yan. No? Basta ito malaki sa baba, medyo maliit sa taas. Kasi kailan ko lang yan na-install eh. Siguro mga 6 to 7 months ago. Yan yung dito sa pulley ko. Yan, yung iba kasi di ko na alam yung brand. Louis Vuitton Gucci. Yes. Aray ko, bigla ko nahilo nung pagtayo ko. Yan. Tito Problems na eh. Kasi yung sa akin hindi naman yung matagal ang ikot eh. Kasi hindi naman ceramic yan. Eugene, yun sa'yo ba ceramic? Hindi ceramic. Yung nasa Poblo brand? foam na rin sa'yo? Nakadi pa rin na ceramic. Ilang tit pala sa'yo? Sa'yo kasi parehas na malaki. Sabi ko 16 din sa akin. 16. Oh, 16. Sa'yo idol? Sa akin 16 sa baba pero sa taas parang 12 lang ata. 12. Doon sa factor niya no na ano pala brand nun? Tri-Peak Jetstream. Tri-Peak siya, brad. Tri-Peak yun. Yun yung mga specs ng kanila no. Before na yung sa experience ko, Eugene? Ano ba? Ano yung comparison mo nung nagpalit ka ng oversize pulley? Yung pansin ko lang, gumanda lang yung shifting. Shifting. Yun lang. Sa gearing, wala naman ako napansin. Parang ganun pa rin sa tulad ng stock na pulley ng Ultegra. Pero naramdaman mo ba yung energy savings? Hindi, ewan ko, hindi ko kahit pansin filman lang. Siguro yata. Oo. Si Idol Amiel. Sa akin feel ko parang ramdam ko siya sa ahon, more smooth pagka pinidal ko. Yun lang para sa akin. Pero pagka sa patag, hindi ko ramdam masyado eh. Pero sa shifting naman, okay naman. Shifting parang wala namang pinagkaiba halos. Ayan. Wala.
Yan. Parang halos same lang. Ayan si Kuya, hindi pa ito Wala, naka-oversize. hindi ako Wala. naniniwala May dyan. binubudol namin to, ayaw nagpabudol. Naniniwala ako dyan popogi ka. Yun nga, dagdag pogi rin kasi yung ano eh, yung dagdag, ano ba yun? Pag nakita ka nila naka-oversize pulley, ano, ay mabilis yan, ay mabilis. Mabilis eh, Oo, no? mabilis yan. Yun ang presyo nila. Sandali. Ayun, nagpa-play pala. Kala ko hindi. Ayun, yun nga, no? Dagdag pogi rin kasi yung aesthetics pa. Ano? Aesthetics? Aesthetics. Aesthetics. Yun, sa aesthetics kasi, mapolma talaga. Kaya isa na rin yung dahilan kung bakit ako bumili. Sa experience ko naman, doon sa oversized chain pulley, doon naman sa gearing. Parang estimate. Yan, sa gear ratio. Yan, yun ang may share ko sa inyo. No? Kasi sa shifting, since na hindi naman ako pala shift ng gear kapag nag-ensayo, di ko masyado ramdam. No? Yun nga sa gearing lang kapag nag-ensayo ako dito sa Bermosa. Di ba nga sa mga matagal na sa channel ko, sa matagal ng followers ko, ang dati kong gulong sa MSID ko was 27.5 by 2.2. Yan, 27.5 by 2.2 yung gulong ko dati. Ang gearing ko sa Bermosa, doon sa paakyat doon sa paakyat. Yun ang may share ko sa inyo doon sa uphill section. Yung gearing ko dyan, sa paahon, 40-80 sa chainring. Tapos 13T sa sprocket, yan 13T. Nung nagpalit nga ako ng contact urban na mas malaki, kasi nga ano yan eh, 700 by 47C, kung i-convert natin sa 29er, kasi 29er din naman yan, 29 by 1.85 na nag-expand na, naging 29 by 1.9. Yan, yan yung gulong ko ngayon, no. Siyempre, ang natural diyan, pag mas malaki yung circumference ng gulong, mas bibigat yung padjak mo kapag ganun din yung gear. Pag same gearing na ginagamit ko. Kaya ang ano kong ginawa, since na nagpalit na ako ng mas malaking circumference na gulong, nag-adjust ako ng gear muna. Instead of 13T na ginagamit ko sa paahon, nag-adjust muna ako sa 14T. Yan, 14T muna yung ginamit ko. Ang nangyari kasi di ba may Strava ako na mamonitor ko yung paahon dun sa Bermosa. No, nagpalit ako ng 14T at the same effort, mabagal muna eh. Medyo mabagal yung aking average speed dun sa paahon hanggang dun sa may U-turn sa may courtyards eh. At saka syempre nag-a-adjust pa ako dun sa seat height at saka dun sa upuan kasi nga nagpalit ako ng cockpit din eh. Yan, nagkasabay-sabay na yun eh. Pero yung medyo nagsisig na ako dun sa settings ko sa bike ko eventually. Tapos sinubukan kong i-shift yung gear sa 13T. Yan, sa 13T. So, yung dati kong ginagawa sa 27.5, ginawa ko na rin sa 700 by 47C o ngayon eh 29 by 1.9 na. Yung nakikita ko yung mga record ko sa Strava, yung paahon papuntang quarter sa may U-turn, yun nahahabol na, nagma-match na yung aking average speed. Yan yung total average speed. So, sa experience ko, nung nagpalit ako ng big pulley, parang lang ako nag-shift ng malaking teeth sa sprocket. Ganun na nangyari. Kasi although na 13T pa rin yung ginawa kong gear dun sa mas malaking circumference ng gulong. Pero yung average speed ko parehas lang. Parehas lang yung na-generate na average speed at the same effort. Hindi ko masasabing power output kasi wala akong power meter eh. So mas maganda sana kung may power meter para mas accurate, no. Pero by feel kasi nga RPE based ako since wala akong power meter at saka sa speedometer. Supposedly dapat yung 4813 na gearing ko paahon dapat mas mabigat 'yon kaysa doon sa
yun yung sa 47C, no? Dapat mas mabigat yun kaysa dun sa 4813T sa 27.5. Na lang istinda. Eh, yun nga, parang naging parehas lang. Naging parehas nga lang yung average speed dahil nga, dahil doon sa big pulley. Yun. So, kaya siguro sinasabi ng iba sa mga bike check ko, kaya mas madali daw mas dumali daw yung padjak nila sa big pulley. Eh kasi sa tingin ko, para lang sila nagpalit ng gear sa sprocket. Kahit isang tip, yan. Kaya mas dumali. Ang problema nga lang, since na dumali, pag the same cadence at saka power, mas mabagal. Mabagal yun, katulad na sa experience ko. Kaya pag ganon, kung ayaw mo magpalit ng gear na mas mabigat, kailangan mo taasan yung cadence para ma-match yung speed na ma-generate doon sa dati mong gearing. Pero kung katulad ko na hindi ako sanay, kasi hindi kasi ako sanay sa light gearing high cadence, nilipat ko sa mas heavy gear na yung feel ko parang katulad din sa naka 27.5. Yan yung experience ko. Pero hindi ko rin naramdaman ng mga power savings na yan kasi nga di naman ako pro rider. Yan lang yung naranasan ko dun sa chain pulley ko. Yan. So, anong oras na ba? 8:55. So maya papasok na ako na magjo-duty na ako sa bike shop. So narinig niya na yung mga feedback namin. Namin tungkol dun sa oversize RD pulleys, no. So nasa sa inyo na yon kung gusto niyo bumili. Pero kung ang habol yung forma, kung sa tingin niyo pa forma, katulad ng sa amin, yung bumili kami, bumili rin kayo. Yan, okay naman wala namang problema dun. Yan, so hanggang dito na lang. Mag-shoutout muna. Shout out kay kay Ivan. Ivan, mag-ride naman daw tayo. Lumalaki na si Ivan, naging Ivan Oo busog nga, na no. Ivan busog na, hindi na Basog. Ayun, Shoutout sa asawa ko. I love you. eto. Shoutout sa Team Ungasis, mag-ride na kayo. Ayan, so hanggang dito na lang. Pwede. So maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to click the notification button para matotally notify kayo. Ngayon sa maraming salamat sa inyo. Rise po sa inyo.